Magandang araw mga kayabe. Unang-una, salamat sa pagtitiwala at pagbabahagi ng inyong mga kwento. Hindi bihirang maramdaman ang ganyang pagbago ng ihip ng hangin. Kung minsan, kung kailan natin inakalang maayos at sapat na ang lahat, doon biglang may kakatok sa ating buhay na magpapabago ng ating pananaw. Sabi nila, kapag naging okay ka na sa pagiging mag-isa, doon darating yung susubok sa tatag mo. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe at like na sa aking YouTube channel. Ako si Vienna, 30 years old, at isang customer service representative sa isang kilalang BPO company sa Makati. Sa loob ng ilang taon, nasanay na ako sa ingay, puyat, at mabilis na takbo ng buhay sa syudad. Matapos maghiwalay kami ng aking asawa, inakala ko natapos na ang usaping pag-ibig para sa akin. Ang tanging mundo ko lang noon ay ang aking anak at ang aking trabaho. Naniwala ako na sapat na ang pagiging isang single mom, na kaya kong punan ng lahat at magiging masaya na kami ng anak ko ng kamilang dalawa. Subalit, sadyang mapaglaro ang tadhana. Ang akala kong tahimik at plansadong takbo ng aking buhay ay biglang nagbago nang makilala ko si Ernesto. Si Ernesto ay 40 years old at nagtatrabaho bilang isang security guard sa mismong gusali kung saan matatagpuan ang aking opisina. Sa simula, isa lamang siyang pamilyar na mukha sa lobby na bumabati sa akin tuwing papasok ako sa aking night shift. Sa tuwing pagod at antok ako mula sa biyahe, ang kaniyang masiglang pagbati at magalang na pagngiti ang nagsisilbing munting pampatid gutom sa aking nag-aalalang isipan. May seryoso siyang tindig, bakas sa kaniyang mga mata ang mga karanasan sa buhay, ngunit sa likod ng kaniyang uniforme ay ang isang napakababang loob at maalagang lalaki. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng kumusta, hanggang sa nauwi ito sa maiikling kwentuhan sa tuwing bumababa ako para magkape o mag-yosi break sa kalagitnaan ng madaling araw. Doon ko nalaman na tulad ko, may mga pinagdaanan din siya sa buhay na humubog sa kaniyang katatagan. Sa kabila ng aming agwat sa edad at magkaibang background, may kakaibang kapanatagan akong naramdaman sa tuwing kausap ko siya. Ang kaniyang mga simpleng payo at pakikinig ay unti-unting nagbuwag sa mga pader na matagal ko nang itinayo sa aking puso. Ang takot kong magtiwala muli ay dahan-dahang napalitan ng pananabik na pumasok araw-araw, hindi lang para sa trabaho, kundi para makita ang kaniyang mga ngiti na tila nagsasabing, ligtas ka rito. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting lumalim ang aming ugnayan. Noong ligawan ako ni Ernesto, ipinangako niya na siya ay binata at walang anumang pananagutan sa buhay. Sa kaniyang mga salita, tila natagpuan ko ang isang lalaking handang maging katuwang at magpuno sa mga pagkukulang ng aking nakaraan. Dahil sa kaniyang mga matatamis na pangako at pagpapakita ng malasakit, tuluyan kong binuksan ang aking puso. Sinagot ko siya sa paniniwalang ito na ang simula ng isang masayang bukas para sa akin at sa aking anak. Ang akala kong simpleng paghanga ay nauwi sa isang malalim na pagmamahal. Subalit, nang pumasok na kami sa ilang buwang relasyon, dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating lalaking tinitingala ko dahil sa kaniyang kasipagan ay nagsimulang magpakita ng ibang kulay. Nagsimula ito sa mga simpleng dahilan, kesyo, kinapos sa pamasahe, may emergency sa pamilya, o kaya naman ay naantala ang kanilang suweldo. Dahil mahal ko siya at ayaw kong makita siyang nahihirapan, hindi ako nagatubiling mag-abot ng tulong. Sa bawat hiling niya,
palagi akong nandoon para sumalo. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, ang paminsan-minsang paghingi ay naging madalas hanggang sa naging parang obligasyon ko na ang tustusan siya. Dumating sa punto na kahit ang perang nakalaan para sa mga pangangailangan ng aking anak, gatas, baon at mga gastusin sa paaralan ay nababawasan ko na para lamang mapagbigyan si Ernesto. May mga gabi pagkatapos ng aking shift sa Makati na napapaiyak na lang ako sa jeep habang pauwi. Kinakain ako ng konsensya dahil alam kong nagkukulang ako sa aking anak. Ngunit tuwing magkakaharap kami ni Ernesto, tila nabubulag ako ng aking damdamin. Natatakot akong iwan niya, kaya't kahit masakit sa bulsa at sa kalooban, patuloy kong ibinibigay ang aking pinaghirapan sa call center, umaasa na balang araw ay matatapos din ang ganitong sitwasyon at masusuklian niya ang lahat ng aking sakripisyo. Sabi nila, walang lihim na hindi nabubunyag at ang katotohanan ay madalas na dumarating sa paraang pinakamasakit. Isang araw, tuluyang nahubaran ang maskara ni Ernesto. Nalaman ko na ang lahat ng perang hinihingi niya sa akin, ang mga perang binalikat ko kahit pambili na sana ng pagkain at gamit ng aking anak, ay hindi napunta sa anumang emergency. Nalulong pala siya sa sugal. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking puso at binuwa ng sahod ay nagpapakasasa pala sa mga kasino online at ilegal na tayaan sa Makati, habang ako naman ay nagpupuyat sa call center para lang mapagbigyan siya. Sa tindi ng galit at panlulumo, tinipon ko ang natitira kong lakas at nakipaghiwalay ako sa kanya. Akala ko, doon na matatapos ang kalbaryo ko. Ngunit ang pinakamasakit na pangyayari ay paparating pa lamang pagkatapos ng aming hiwalayan. Bigla na lang uminit ang aking telepono. Sunod-sunod ang mga tawag at text mula sa iba't ibang online lending applications at mga pautangan. Doon ko natuklasan ang pinakamatinding pagtataksil. Nang hindi ko nalalaman, ninakaw niya ang aking mga personal na impormasyon at ginawa akong garantor sa napakarami niyang utang. Dahil nagtago na siya at hindi na nagpapakita sa trabaho, ako ngayon ang hinahabol, tinatakot at ginigipit ng mga kolektor. Ang perang dapat ay para sa kinabukasan ng aking anak ay unti-unti nang nauubos sa pagbabayad ng mga utang na hindi ko naman pinakinabangan. Ang pagmamahal ay hindi dapat nagiging dahilan upang maging bulag tayo sa katotohanan at maging pabaya sa ating mga sarili, lalo na sa ating mga anak. Bilang mga ina, ang unang proteksyon at prioridad natin ay ang ating pamilya. Hindi natin dapat isinusugal ang kanilang kinabukasan para sa isang taong bago pa lang natin nakikilala. Huwag nating hahayaan na ang takot na mag-isa ang magtulak sa atin na tanggapin ang mga pulang bandila or red flags ng isang relasyon. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapadama ng seguridad, hindi ng takot, at lalong hindi ito nanamantala ng kabutihan. Ngayon, kahit mabigat ang dalahin at patuloy ang pakikipag-ayos ko sa mga legal na usapin ng mga utang na iyon, pinipili kong bumangon. Masakit man ang naging leksyon, nagsisilbi itong paalala sa akin na mas matimbang ang yakap ng aking anak kaysa sa huwad na pagmamahal ng sino mang lalaki. Nagkamali man dahil sa maling pagtitiwala, ay muling tatayo ng mas matatag para sa nag-iisang kayamanan ng aking buhay. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.